Minsan na siyang nasangkot sa illegal drugs. Ngayon naman, lumalabas ang negosyante si Kim Wong Din ang mastermind na paglilipat sa Pilipinas ng $81 million na ninakaw sa Central Bank of Bangladesh sa pamagitan ng hacking. Yan daw ang lobas sa executive session kahapon kay RCBC branch manager Maya Digito. I wouldn't say least guilty, but she's not the most guilty. May orchestrator dito, may mastermind. And right now, it's looking like it's Kim Wong. Ayon pa sa isa naming source na kasama sa executive session kahapon, si Wong daw nagpa-follow up mayat maya ng $1 million deposit habang ipinapasok sa RCBC noong February 5. Siya rin ang sinabi ni Digito nag-refer sa kanya sa mga may-ari ng 4 na bank account na binuksan noong May 15, 2015. Sa 4 na yan na kinalaunay na lamang peking pangalan, napunta ang karamihan sa $81 million ang Bangladesh Bank bago inilipat sa bank account na nakapangalan sa negosyanteng si William Go. Giit ni Digito, binuksan niya mga account na mga ni-refer ni Wong dahil valued client siya at kaibigan ni RCBC President and CEO Lorenzo Tan. Ibinilin pa raw ni Tan noon na alagaan si Wong, bagay na itinanggi ni Tan. Inisyohan na ng subpina ng DOJ si Digito at ang mga may-ari umano ng 4 na peking account. He wanted to help me on the marketing budget for the branch. It seems she knows him better. I mean, No, I'm not just asking you if you have... I have no business. No business, No. but personal. Well, I met him in 2002 when he was a restaurant owner. I didn't see him for, I think, 12 or 14 years. Pero bago pa ang umano'y pagbibili ni Tan, naipakilala na pala si Wong kay Digito ng card dealer na si Jason Go na makikita sa litratong ito na ibinigay sa GMA News sa isang reliable source. Sa ngayon, nagpapagamot pa raw sa Singapore si Wong pero handa namang humarap sa Senado. Kung ang 4 na bank account si Wong umano ang nag-refer para mabuksan, ang bank account naman ni Go, itinanggi niyang siya ang nagbukas. Kasi sinungaling nga sila ang sinasabi nila at napatunayan ang mga firma ng mga bank account ay puro peke. Kaya naghain siya ng reklamong falsification of commercial documents laban kay Digito at Customer Relations Officer Angela Torres. Gihit naman ni Torres nagsasabi ng totoo si Digito. Kinontra rin ni Torres ang testimonya ng isa nilang kasama sa RCBC na sa sasakyan daw ni Digito ay sinakayang winidraw ng 20 million pesos cash noong February 5. Ani Torres sa kotse raw ni Goy sinakayang cash na si Go mismo ang nag-withdraw. Sa harap daw niya pinirmahan ang withdrawal slip. Ako po mismo ang nag-receive kay William Go. Paninindigan ko na si Mr. William Go ang kumuha nito. Parang ginugulo na po kasi din ako ni RCBC, sir. Ano yung Talagang sasakyan ni William po Go? nila yung utak ko. Ano sinasabi nila kotse ko? Wala ako dun. I never go to RCBC kasi wala akong transaction mo. Iginit din ni Torres sa si Go nagpabukas ng controversial account dahil siya raw ang tumawag kay Go para kumpirmahin siya ang nag-utos ito. Pero sa investigasyon ng RCBC, lumalabas daw na ang pirma sa 2 account sa Jupiter branch ay iba sa bank account ni Go sa isang mall sa Quezon City. Sabi ni Torres, wala silang dahilan para idiin si Go at may approval sila galing sa itaas. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.